Eto, may bago tayong bibigyan ng reaction video mula rito kay John Reps. Nakaramdam daw ng kaba, kaya pala hindi na pumalag ang China. Saan sila nakaramdam ng kaba? Yan ang ating aalamin, bibigyan ng reaction video. Pero bago yan, syempre, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. At kung bago ka pa lamang mga kapatid dito sa ating channel at trip mo yung mga iba't ibang klase ng topic na binibigyan natin ng commentary and reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga tol para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea ay may mga ilan pa rin sa atin ang mga nagagalit, nagtataka at nagtatanong na kung totoong nandyan ang Amerika para sa Pilipinas ay bakit hindi ito tumutulong tulad na lamang ng resupply mission kung saan lagi itong pinoproblema ng militar ng Pilipinas. Pero kung Amerika ang tatanungin, ayon sa 4-star Admiral Commander ng US Navy Pacific Fleet ay hindi naman humihingi ng tulong ang Pilipinas tungkol sa mga misyon sa West Philippine Sea. Pagdating dun sa misyon, kailangan natin humingi ng tulong sa kanila kasi hindi naman yun kasama sa agreement eh. Nandun lang sa agreement, di ba, yung mutual treaty natin, yung yung kapag inatake ang Pilipinas, armed attack mga kapatid, automatic kung sasaklolo, re-responde itong Amerika. Ganon din naman tayo sa kanila. Kapag sila ang inatake, kapag sila ang pinuntirya, sasaklolo rin naman tayo sa kanila. Pero yung mga ganong supply mission kasi, trabaho natin yan eh. Hindi na yan kasama dun sa agreement eh. Kaya yung mga nagtatanong, unless na lang humingi tayo ng tulong, sabi ng ganon no 4-star general, mga tol, no? Kung hihingi tayo ng tulong sa kanila, yun nga, magbibigay din naman siguro sila ng tulong. Pero nakahanda naman anya sila sakaling tatawag ang Pilipinas. Ang ginawang pagbomba ng tubig ng China sa mga Philippine Coast Guard ay hindi anya kasama sa kasunduan ng United States-Philippine Mutual Defense Treaty. Pero kung bala na ang gagamitin ng China, ay automatic na tutugon ang puwersa ng militar ng Amerika. Alam din ng China yun eh. No? Kaya tuso rin yung mga inchik na yun eh. Kaya tignan mo, water cannon lang ang ginamit natin, mga tol. Pero mas mapapalala kasing ang tension daw kung gaganti rin tayo ng water cannon. Saka yung water cannon natin, hindi naman daw yung ginagamit para sa pag-atake, kundi to save lives. Yun ang sabi ng AFP. Well, paniwalaan natin sila, di ba? Halangan ng kontrahin pa natin yan. Di ba? So tuloy natin to. Matagal nang minamanmanan ng Amerika ang kilos ng China sa West Philippine Sea. Kaya naman sa isinagawang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin ay handa at nakabantay ang mga sasakyang panghimpapawid nito. Nagpalipad ang US ng kanilang unmanned air vehicle na MQ-1C Gray Eagle. Hindi lang pagkuha ng mga video at litrato ang kaya nitong gawin dahil mayroon din itong mga kargang missiles, long range at long flight endurance ang drone na ito. Kaya naman ito ang nag-monitor noong Marawi Siege. Bukod pa dyan ay nasa himpapawid din ng West Philippine Sea noon ang P-8 Poseidon ng US Navy. So ano nga ba ang kakayahan nitong P-8 Poseidon? Ito at panuorin natin ang lumang video natin tungkol sa eroplanong ito. Ang P-8 Poseidon ay mukhang commercial plane lang. Hindi kasing sexy ng F-22 Raptor at F-35 pero kayang makipagsabayan. Ang P-8 ay isang maritime patrol aircraft na ginagamit ng US sa mga surveillance mission dahil sa sobrang high-tech ng mga vision sensor at radar system nito. Ito ay may kakayahang makadetect ng mga submarine kaya tinatawag din nila itong submarine hunter. May top speed na aabot sa 900 km per hour, 360-degree coverage at airborne radar system na kayang makadetect ng flying at moving object na aabot sa 370 kilometers. Mga kamerang nakakapag-zoom kahit ilang milya ang layo na malinaw at detalyado. So etong lumilipad na to, nakabantay pala to, no? So alam din siguro ng China yan, malamang nadedetect nila yan. Alam naman nilang meron tayong Mutual Defense Treaty Agreement, mga tol, na kung sakasakaling bigla silang umatake gamit ng armas, meron agad magbabagsak sa kanila ng missile.
Ganun siguro yung nasa isip nila mga tol, no? Kaya kabado rin sila. So yun lang talaga ang ginagawa nila, no? Haharangin tayo, i-challenge tayo sa radio, tapos water cannon kasi maliit na maliit lang yung bangka, bangka nga lang talaga yun Parang pangtawid lang yun ng mga turista sa papuntang Boracay Island di ba? Ganun lang kaliit yung bangka na yun Tapos ang nag-water cannon sa kanila sobrang higanting China Coast Guard Pero yun nga no, hindi kasi kasama daw sabi yung pag-water cannon, hindi yun tinuturing na atake, no? Hindi yun tinuturing na armed attack. So kung sakasakali gumamit sila ng totoong armas, yun na. 'Di ba? Merong mga nagmo-monitor, alam nila yun. Kaya nga yung video galing sa Himpapawid na wina-water cannon yung bangka natin. Hindi naman galing sa Pilipinas yun galing sa United States yun 'di ba? Sila yung nakakuha ng video na yun Bukod pa dyan ay konektado rin ito sa surveillance drone ng US. At sa armaments naman ay meron itong 11 hardpoints EGM-84, O diba? Slammer air-to-surface, O diba? Harpoon anti-ship missiles, MK-54 at torpedoes. Diba? Meron silang mga karga Kaya habang nagmo-monitor sila, nakaantabay din yan. Kapag talagang biglang nagpaputok ang China, eto na may magpapakawala bigla. Kinakailangan ng siyam na Navy para mapalipad ito. Isang pilot, co-pilot, at 7 mag-ooperate ng radar, 360 camera, at tiga-load ng mga missiles. Bukod sa mga US surveillance na ito ay nakahanda naman ang 2 warship ng Philippine Navy noon. Ilang kilometro lang ang layo mula sa Ayungin Shoal at nakahanda ang mga ito sa kung anong mga posibleng gawin ng China. Gaya ng nabanggit ko noon sa mga nakalipas nating video ay hindi gagamit ng armas ang China maliban sa water cannon. Alam ng China na sa oras na magpakawala sila ng bala ay Amerika na ang makakasagupa nila. Kaya ang strategy ng China ay panghaharang, radio challenge at pambobomba ng tubig. Sa madaling salita, pang pananakot, pambubulas lang talaga ang kaya nilang gawin. Kasi mga tol, kahit papano rin to may pangamba pa rin to mga to dahil ewan natin mga tol kung gaano kalakas ang ekonomiya nila. May mga nagsasabing puro peke lang daw ang pinapakita nila. Sinasabi nilang maunlad ekonomiya nila pero hindi naman daw. Well, sabi-sabi lang naman yun mga tol, no? Pero kahit papano, meron din silang may isip din sila, no? May isip din sila, may utak din sila. Hindi sila sugod ng sugod. Hindi sila yung atake ng atake. Gumagamit din talaga sila ng utak, mga tol. At dahil sa busy ako ngayon, ayan lang muna ang bagong balitang hatid ko sa inyo ngayon. Bago matapos ang video ay baka pwede mong pindutin ang like at mag-subscribe. At abangan ang mga susunod pa nating video. Maraming salamat po. Salamat din kay John Reps mga tol at kahit busy siya, nabibigyan niya tayo ng bagong info, bagong update sa kung ano man ang nangyayari dito sa West Philippine Sea, no? So yun nga no, marami nagtatanong asan ng Amerika, asan sila? Yun, nakaantabay. Kung makikita ninyo, kung napanood na ninyo yung video mula sa taas na binobomba tayo ng water cannon. Kasi meron din tayong sariling video, syempre nasa ibaba naman. Kaharap mismo yung China Coast Guard na binobomba tayo ng water cannon. Pero yung galing sa taas, yun nga no, galing yun sa eroplano nila sa sa nagmo-monitor. So bukod sa nagmo-monitor yun, meron na palang karga na pang agad yun, no, pang responde, may mga karga na agad na missile, torpedo, di ba? Tapos may mga Philippine Navy na rin tayo nakaantabay din. So alam ng China yon. Hindi sila magsisimula dahil nga sinasabi nila kung magkakaroon daw ng digmaan sila daw ang pinakahuling gugustuhin yun. Yun ang sabi nila mga tol. Yun ang sabi nila. Ewan ko na lang kung maniniwala ka, di ba? Pero sabi nila pang kapayapaan daw sila at para daw mapanatili ang kapayapaan, umalis-ulis na daw ang United States, sabi nila. Well, anong masasabi mo dyan? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.